Samantala, hinamon naman po ng House Prosecutors ang defense team ni Vice President Sara Duterte na mas galingan pa ang kanilang pagtatanong sa mga testigo. At live mula sa Senado, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, bakit ba ganyan ang kanilang hamon? Ano ba yung dahilan sa pagsasalita ng ganyan ng prosekusyon? Yes, Ruth, gate nga ni House Prosecutor at Bicol Southern Party List Representative Terry Ridon, kahit may mga na-raise na discrepancies itong defense team ni VP Sara doon sa isinalang na testigo kahapon na si Attorney Jeremy Lotoc, ang NBI Regional Director, hindi pa rin daw nito maalis o mabubura yung katotohanan na nagbanta si VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa nga kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kung puro teknikal ang binabanatan ng depensa at hindi yung mismong umano'y pagbabanta. Kagabi ng questioning ng depensa sa cross-examination kay NBI Regional Director Jeremy Lotoc ang ilan umanong discrepancy sa dokumento. Gaya nga ng typographical error sa petsa, docket number at spelling. Narito po ang pahayag ng House Prosecutors. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa na onte. Hindi nagbabago yung fact na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta, at mayroon pong pinagbantaan. Kung itong mga supposed errors na to, meron bang nagbago sa mga pananakot na ginawa ng Vice Presidente? It does not change the gravity and the seriousness of the threats made by the Vice President. Ruth, gate pa nga ni Congressman Ridon, sinubukang ipakita ng defense na pinakikialaman ng Office of the President ang trabaho ng Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang pag-iimbestiga sa mga banta ng bise. Pero malinaw naman ang naging sagot ni Attorney Lotoc. Pakinggan po natin ito. Tingin ko malinaw naman ho, not just on Attorney Lotoc, but to the public itself, na talaga naman hong recommendatory po yung pong pagtingin ng DOJ, pero pwede huyang i-consider ng DOJ. Ruth, kasalukuyan nga nakasalang ngayong mga oras na ito yung pagpapatuloy ng cross-examination ng defense team ni VP Sara dito nga sa testigo na si Attorney Jeremy Lotoc. Balik sa'yo, Ruth. Marian, itong depensa kasi, tinanggi na rin nila kahapon na wala naman daw kinausap si VP Sara na hitman talaga para nga ipapatay itong si PBBM at kanyang pamilya. Para ba sa prosekusyon, ano yung implikasyon niya ang pahayag na yan? Malinaw doon sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kasi so far wala raw siyang nakita na kumbaga itinanggi mismo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang testimonya na itinatanggi niya na kumontrata nga siya o kumausap siya ng isang hitman na papatay umano nga kina Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Pero doon sa pagsagot ng kanyang defense counsel na si Attorney Mark Vinluan, dininay niya ito. Meron siya sinabi na may specifically sinasabi nila wala naman daw ginawa na pagkausap ang bise sa anumang o sinumang hitman. At tinanong siya ni Senator Judge Bam Aquino, so nagsisinungaling ba ang bise? At sinabi nga yan ni Attorney Vinluan, yes. So ang tanong ngayon ng prosekusyon, particularly ni Congressman Bicol Southern Party List Representative Terry Ridon, dalawa yung pipiliin ni VP Sara. Either isa siyang nagsisinungaling na bise o isa siyang bise na kumukontrata ng mga killer. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth. Yan pong Express Report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.